Sa mga desperadong sitwasyon, tumawag sa Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 5, verses 25 to 34, and I read it for you. Now there was a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. She had endured much under many physicians and had spent all that she had, and she was no better, but rather grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. For she said, "If I but touch his clothes, I will be made well." Immediately her hemorrhage stopped, and she felt in her body that she was healed of her disease. Immediately aware that power had gone forth from him, Jesus turned about in the crowd and said, "Who touched my clothes?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing in on you? How can you say, 'Who touched me?'" He looked all around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, fell down before him and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." Ano na po ang pinaka-desperadong sitwasyon na inyong naranasan? Yung tipong hindi mo alam kung ano yung gagawin, kung saan ka pupunta, kung sino ang lalapitan mo, mga pagkakataon na pakiramdam mo'y nasa dead end na ang sitwasyon ng iyong buhay at wala ng pag-asa. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala po sa ating lahat na sa mga desperadong sitwasyon, tumawag sa Panginoon. Ito po ang ginawa ng babae sa ating binasang ebanghelyo. 12 taon na siyang dinudugo, may sakit po siya. At kahit kani-kaninong doktor na siya nagpatingin, naubos na ang kanyang yaman para siya ay gamutin. Pero lalo lamang lumala ang kanyang sakit. Kaya nang marinig niya na si Jesus ay naroon, talagang nakipagsiksikan siya at hinawakan ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesukristo at naramdaman niya na siya ay gumaling. Sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagtawag, paglapit sa ating Panginoong Hesukristo, tinanggap niya ang kagalingan kanyang hinihingi. Ikaw, ano ba ang hinihingi mo sa Diyos? Dumapit ka sa Kanya. Tawagin ang pangalan ni Jesus at hindi ka madidismaya, sapagkat sa mga pagkakataon na feel po natin na wala na tayong pag-asa, sagad na ang ating buhay, ibinigay na natin ang lahat, nariyan ang Panginoon, ang ating huling alas. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi niyo po kami pinapabayaan sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat po sapagkat sa mga panahon na kami po ay desperado na sa buhay, nariyan kayo at tumutulong sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.